Grabe mga ka-farmers, nandito tayo sa isang malawak na lugar. Napakaraming baka. Kabilaan ho yan. Sumasagot nga oh. Kabilaan niya. Dito tayo makakakuha ng cow manure na napakarami. Napakaganda ito sa ating mga tanim na gulay. Katulad niyan mga ka-farmers. Mas mainam yan kaysa sa bibili tayo ng fertilizer. Grabe, ang daming baka. Mayroon akong ipapakita sa inyo. Tulad nito. Ito mga ka-farmers, ito yung driftwood. Napakatiba ito. Sa paningin ng iba, ito ay basura. Pero sa paningin ko, ito ay malaking pera. Pag nilinis ko yan, niliha, binarnisyan ng natural, ang labas niyan itim na para bang antique. Kung lalagyan ko yan ng orchids na cymbidium na rubberized, napakagandang pang display at napaka-elegante, lalo na sa mga hotel. Maganda ito. Malaki ang pwede nating kitain dito mga ka-farmers. Pwede ito sa ating flower shop, doon sa shop. Marami pa doon. Sa kabilang side mga ka-farmers, kung nakikita nyo, yan yung ating pinuntahan nung mga naunang video. Sa kabila na mayroong maliit na bahay, hindi nyo man makita, sa aking mga mata ay nakikita ko. Puntahan natin, pasyalan natin ang napakaraming baka. Lahat ng baka dito mga ka-farmers ay naka-free range. Ayan o, walang tali ho yan. Isa kasi itong napakalawak na lupain. Napakaraming kambing doon mga ka-farmers. Ito, magandang klase ng baka, lalaki, mayroong tali. Dito mga ka-farmers, napakarami tayo nakita na pwedeng pagkain ng ating mga alaga. Katulad nito, isang klase ng water lily. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Nilalagay ito sa mga isda at saka crayfish mga ka-farmers. Mayroong mga nag-aalaga ng crayfish, nilalagay sa ibabaw. At sa Thailand mga ka-farmers, makikita ko binibigay nila sa mga alagang Peking duck at saka Muscovy. Napakarami. Malaya tayo makakuha ng ganito karami na pagkain. Hindi lang ito, papakita ko, napakarami pa doon. Ito mga ka-farmers, isang klase ng herbal. Makikita natin sa mga online, ginagawang herbal ho ito. Subukan natin ipakain sa ating mga alaga kung po pwede, lalo na sa ating mga Peking duck at Muscovy. Napakarami mga ka-farmers oh. Nabubuhay ito sa mga medyo matubig, maputik, malapit sa may tubig mga ka-farmers. Ayan oh, ang dami, tabi-tabi, kasama ng mga water lily. Subukan natin kung ano ang favorite ng ating mga alaga. Kung ano ang magustuhan, yun po ang ating pwedeng makuha dito ng libre. Mula dito hanggang doon, pa-street yan mga ka-farmers. Lahat ng taggilid na yan, napakarami. At hindi lang ito, napakaraming kangkong na makukuha natin doon sa kabilang side mga ka-farmers. Ito, dalawa na. Napakahiwaga talaga sa farming. Kailangan meron tayong sapat na kaalaman at idea. At ito mga ka-farmers, mayroon tayong isang nakita na bukod dangi, napakataba. Napakataba. Pinapataba pa lang mga ka-farmers. Tataba din yan. Baka sa susunod na buwan, pagbalik natin dito, mataba na yan. Mayroon siyang tali, pero hindi itinali. Nakapastol lang dito, naka-free range. Ayan. Kain ka lang hanggat kaya mo. Nako, nangangayayat.
Nabilad ata ito ng 1 week. Ito mga ka-farmers, sigurado ho ako kakainin ito ng ating mga alaga, lalo na pag ilagay sa shredder. To see is to believe, papakain natin mamaya. Napakarami nito, oh. Mula doon, dito, doon sa kabila, doon, kumpol-kumpol mga ka-farmers. Since 3 o'clock pa lang in the afternoon, napasyal kami dito ni Brad. Sabi ko, punta muna tayo dito para makadiscover tayo kung ano ang meron sa nakapaikot sa ating farm. Kasi yung aming farm, malapit lang dito sa ilog. Wala kaming sako na dala mga ka-farmers. Kung meron, pwede maramihan. Punti lang muna yung ating dadalhin. Papakita ko lang sa inyo na talagang pwede itong ipakain sa ating mga alaga. Pangatlo na ito na ating kinuha. Iba't ibang organic ang aking ipapakita sa inyo mga ka-farmers. Dito lang muna. Ito yung ating mga alagang kambing. Hindi pala mga ka-farmers. Ito yung ating mga nakitang kambing. Someday magkakaroon din tayo nito sa ating farm. Ngayon nakita ko pa lang. Ang daming driftwood, nagkakalat. Napakalawak dito. Ikot-ikot lang kami dito mga ka-farmers. Baka sakaling makakita kami ng Yamashita. Baka totoo pala yan. Baka may gold bar. Diyan sa taas na yan, diyan tayo kumuha ng ipil-ipil. Yan. Kung mag-shortcut tayo, umakyat tayo dyan, malapit na yan dyan sa ating mga alaga, yan sa ating farm. Laki ng driftwood, oh. Ang ganda dito pang landscape. Tatanggalin namin yung mga malambot na parte. Kahanap ako ng kubra mga ka-farmers. Laki, oh. Tibay nito. Ito yung tatlo na mga organic na ating nakuha nito. Marami yung stock nito. Marami yung tanim na makukuha natin dito sa gilid ng ilog. Walang pumapansin dito ng ganito, kundi tayo lang. Kung makikita tayo ng ibang tao, iisipin nila sira ulo ata ang taong ito. Mga damo kumukuha. Pero para sa akin mga ka-farmers, napakalaking tulong mo ito. Napakapusto dito ng tubig. Ang sarap maghugas. Doon sa unahan, maraming naliligo mga ka-farmers, naglalaba. Unlimited ang tubig dito. Dahil sa unahan, isang malaking tulay ho yan. Itong tatlong ito, papakita ko sa inyo kung saan ang favorite ng ating mga alaga. Sa susunod na araw mga ka-farmers, pupunta kami dito ni Brad. Kukuha kami ng Carabao manure. Carabao manure. Kukuha kami ng cow manure. Katulad nito, napakaganda ito sa ating mga tanim. Oh, mga dry na. Maganda dahil nasa ibabaw siya ng buhangin. Mabilis lang kunin. Ganito, oh. Wala nang amoy. Napaka-healthy ito sa lupa. Siguradong matataba ang mga gulay nito. Napakalaki ng kahoy na ito mga ka-farmers, oh.
ilang taon na kaya ito ditong nakatingga. Siguro may isda ito sa ilalim, mga kaparmers. Ito mga kaparmers, babalikan ko ito. Pera ho ito mga kaparmers. Grabe ang tigas. Pag nagawan ko ito ng design, siguro mahina dito ang 3,000 to 5,000 mga kaparmers. Magandang pang display ho ito sa mga bahay, lalo na yung may mga butas na ganyan. Yan yung mga favorite ko na gawin. Expert ho ako dyan. Dito lang muna, baka bumaha. Babalikan namin yan, dadala kami ng sidecar para makargahan. Ang tataba ng water lily. Ang bulaklak niya is kamukha ng hyacinth. Hyacinthus na imported mga kaparmers. Ang water lily na ito, isa ito sa variety ng hyacinth mga kaparmers. Meron akong napansin mga kaparmers, nakakakilabot. Iwan ko kung normal ho ito o hindi. Pakita mo Brad. Gumagalaw yung tubig, yung buhangin oh. Lumalakas. Ang daming bula. Ano kaya ang meron mga kaparmers? Tara, lisalin natin ang lugar na ito. Lakas oh. Tara Brad, alis na tayo. Ayan ho mga kaparmers. Grabe, gumagalaw yung tubig. Ito ba ay simbolo na maraming black sand dito sa Leyte? Baka bigla akong bunutin Brad. Ayan o, gumagalaw. Nakakatindig balahibo pero gusto kong ipakita sa inyo. Gumagalaw sa ilalim o. Parang merong energy na nagpapagalaw sa buhangin. May nagtutulak. Siguro mayroong bukal. Doon pa sa isa Brad. Ayan o, gumagalaw yung tubig tsaka yung buhangin. Tara na, baka biglang gumuho ang lugar na ito. Baka matapang to. Hop, atras, atras. Yung tayo dahil. Tapang ng baka. Grabe, daming water lily oh. Landong. Galing ng lugar na ito mga kaparmers. Lawak dito. Ayan oh, parang little Switzerland. Tanaw natin yung napakaraming naka-free range na baka mga kaparmers. Ang ganda ng location dito. Nag-i-enjoy kami dito mga kaparmers. Mayroong tubig dito na patungo sa ilog. Napakalinaw, kahit maligo tayo mga kaparmers, ayos lang. Ang gaganda ng bulaklak ng water lily. Sarap maligo dito oh. Hindi putik yung ilalim, buhangin. Mas magandang kumuha dito Brad ng water lily oh. Napakarami. Ang linis pa. Grabe ang linis ng tubig oh. Ito mga kaparmers, so sunod na araw puntahan natin dito. Ang hirap ito, baka may buhaya. Grabe, presko. Walang kaputik-putik yung water lily.
Kaya dadamihan ko yung pag-aalaga ng Peking duck at saka Muscovy duck. Bagong location ho ito mga ka-farmers na aming na-discovery. Kung nakita nyo yung una nating video na maraming kangkong, doon yun sa kabila ng ilog. Ito naman sa kabila, napakarami ng ganito. Nag-i-enjoy kami dito. Bigyan natin sa ating mga alaga. Habang maghahanda tayo ng pagkain mamaya, ito muna yung ating pang-snack sa kanila. Nakaka-relax dito mga ka-farmers. Kita nyo naman, naggagandahan na bulaklak ng lily. Water lily mga ka-farmers. Sa ibang lugar mga ka-farmers, yung hyacinthus na tinatawag, mas matibay siya. Imported, mas mahal siya sa market mga ka-farmers. At ang bango. Ito yung kanyang amoy. Amoy nga. Normal lang, halos wala siyang amoy. Yung hyacinthus na imported, napakabango, lalo na pag umubo ka. Pero maganda din to kung wala kang pangbili ng bouquet mga ka-farmers. Pwede to. Libre lang. Kanina pa kami naglalakad mula dun sa dulo hanggang dito, lahat water lily ho yan. Kaya napakaswerte ho tayo na sa ating lugar ay ganito. Hindi lang yon, papakita namin hanggang dun bumabaha mga ka-farmers sa kabilang kalsada. Deliver dito po. Ayan o mga ka-farmers, grabe. Kita nyo kung gaano karami yung ating pwedeng makuha na organic na pagkain ng ating mga alaga. Umaapaw sa grasya. Para sa ibang mga tao, ito ho ay walang kwentang damo. Pero para sa atin, isa itong blessing. Doon mo, pataba. Pero sa ngayon, ito lang muna. Merong ang daming ipil-ipil nakapaikot. Uuwi na sana kami, pero meron kami napansin na isang area. Mayroong water lily, mayroong nakahalong kangkong. Kahit siguro 5 truck na water lily meron. Grabe no. Ang kagandahan, hindi siya putik mga ka-farmers yung ilalim. Buhangin na may kunting bato. Grabe hanggang doon. Kahit araw-araw tayong bumalik dito, walang problema. Uwi muna kayo mga ka-farmers. Nag-enjoy kami sa dami ng organic na ay makukuha, kasama na rin ang napakagandang view. Masarap dito sa Pilipinas mga ka-farmers. Tulad ng aking sinabi, kung nandun pa ako sa Qatar, kabado palagi mga ka-farmers, baka bumagsak yung isang missile. Kaya kayong nasa Middle East, ingat kayo lagi. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. God bless po sa inyo mga ka-farmers. Kaya palagi kong pinapaalala, unahin po natin ang pag-iipon para walang pangamba sa pag-uwi dito sa Pilipinas. May mga kambing dito na ating nadaanan, no? Mga hari. Ayaw tumabi, mga ka-farmers. Madadaanan natin yung tulay na ating natatanaw kanina. Ito yon, under renovation. Daming ipil-ipil, oh. Kanina mga ka-farmers, nandoon tayo. Malayo yung lugar na ito. Nag-zoom na tayo. Mayroon mga tao doon. Iwan ko kung anong ginagawa. Nangunguryente.
May kuryente pala oh. Yung mga kung tawagin ay libaong, yung mga napundo na tubig, yun yung kinukuryente nila. Dito naman mayroon nagpipiknik. Itong tulay na ito mga ka-farmers, gawa pala ito sa JICA 2014 ginawa. Pero ngayon hindi madaanan ng malalaking sasakyan. Mga private vehicles lang ang pwedeng damaan dito, maliliit na mga sasakyan. Kasi kung makikita natin sa ibaba, ayan, mga nag-crack. Ang lalaki ng poste niyan pero mayroong mga crack. Delikado kung dadaanan ng mga 10-wheeler. Meron kami na-discover mga farmers. Mayroon ditong bungo. Iwan ko kung anong bungo ito. Nakuha. May pangil. Iwan ko kung bungo ito ng ano. Magkakaalaman. Iwan ko kung anong bungo ito. Ahas? Hindi daw. Yan mga kaparmas ha. Meron siyang dalawang pangil sa unahan. Kakaiba to ah. Ito yung kanyang katawan mga kaparmas. Ito yung kanyang bungo. May pangil. Ito yung katawan niya. Approve ito mga kaparmas. Kinakain nila. Ayan. Panalo ito. Pwedeng isabit, pwedeng gayatin, ibigay sa kanila. Sa mga nakakakilala nito, ito ho ay organic at medicinal plant. Ang dahon na ito mga ka-farmers, medyo matubig yung kanyang loob. Okay to. Ayos mga ka-farmers oh. Kinakain nila. Totoo nga ang balita. Galing ng mga Thailander mga ka-farmers, mga taga-Thailand. Sa kanila ko yan nakita na yung ganitong water lily o ano man ang tawag dito, nakikita ko nilalagay ito sa aquarium. Pwedeng ibigay sa ating mga alagang heritage chicken. Kung kinakain ng ating heritage chicken, mas lalo na kinakain ng ating mga Muscovy duck at Peking duck. Saglit lang. Ito ang sunod. Subukan natin kung pwede. Ayos mga ka-farmers. Water lily. Panalo. Itong katawan. Mas mainam nito, isi-shredder mga ka-farmers. Pag lumaki yung ating mga Peking duck, napakarami tayong libre na pagkain na makukuha doon sa gilid ng ilog. Tama na. Ipinapakita ko lang sa inyo na pwedeng kainin. Pero mas mainam na ipasok natin sa shredder para makain lahat at mahalo kasama ng commercial feeds. Ito, flowers for you.
Ayaw ng bulaklak. Pero kinakain, no? Yung iba kumakain. Kailangan lang pasanayin. Oh, kinakain mga kaparmers. Lakas kumain dito. Dito kayo. Kaka-relax lang yung mga ganitong mga pangyayari. Try naman natin doon sa ating mga alagang Peking duck. Pwede mga kaparmers, lakas kumain. Akala ko bunga ito mga kaparmers. Ito pala ay stem. Ayan o. Ayan. Ubus lahat mga kaparmers. Akala ko hindi kakain ng mga native. Favorite din pala. Ayan o. Parang mas maarte pa ata ang Muscovy. Kumakain din. Akala ko hindi. Magpapakipot lang pala. Meron pa? Ito ay water lily. Subukan natin sa iba. Napansin ko dito mga kaparmers, hindi nila masyadong kinakain. Parang tinitikman lang. Pero yung ating heritage chicken, kinakain nila. Ano? Gutom na? Sandali lang. Siya una lang pala. Titikman muna nila. Pero once na nagustuhan, ayan, kita nyo naman. Kinakain din pala. Bulaklak yan. Galing pa sa kagubatan. Hindi pala kagubatan. Gilid ng ilog. Oh. Galing. Kumakain sila ng bulaklak. Sa dami nga naman ng bulaklak doon, malaki yung ating pwedeng maitipid. Pero para sa akin mga kaparmers, mas marami yung kanilang makakain kung ating gigilingin. At haluan natin ng commercial feeds, haluan natin ng asin at saka molasses. I-ferment po natin. Mas mainam pag ganun. Habang naghahanda kami ng pagkain, ayan muna ang inyong snack. Babalik kami. Ito. Yung ating pinaghalo-halo ngayon, ito yung commercial feeds
banana trunk. Sapal ng nyog mga kaparmers. Sapal ng nyog dahil nagkatatayo kayo na ng native na manok mga kaparmers. And then yung bahaw, yung kaning lamig mga kaparmers, yung tira-tira, sinama natin dito sa ating semi-organic na pagkain ng ating mga alaga. Excuse me. Oh. Yung water lily mga kaparmers, ito na lang yung natira, yung tangkay. Dito kayo. Susuho. Sino ka? Ba't nandito kayo? Pag natuka kayo, lagot. Lagot ang hininga. Sinisigurado ko lagi mga kaparmers na yung ating mga alaga up to sawa sa kanilang kinakain. Walang pabusugan yung ating alaga mga kaparmers. Kahit may mga laman yung kanilang balon-balonan, enjoy sila sa ating organic na ibinibigay. Semi-organic pala mga kaparmers.